Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa mga taga-Roma, chapter 6, verse 6 to 8. Sinasabi dito na, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama siya, upang mamatay ang ating makasalan ng pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Sa teolohiyang Kristiyano, ang pagkamatay kasama ni Kristo ay nangangahulugan ng isang spiritual na pagbabagong anyo kung saan sa pamamagitan ng pananampalataya, nakilala natin ang kamatayan ni Kristo at sa esensya, ipinako sa krus ang ating dating pagkatao at makasalanang pagnanasa na nagpapahintulot sa bagong buhay ni Kristo na umunlad sa loob natin. Ang pagkamatay kasama ni Kristo na kadalasang binibigyang kahulugan bilang namatay na sarili ay nangangahulugan ng pang-araw-araw na pangako sa pagsuko ng kalooban at pagnanasa sa isang tao mula sa Diyos. Pagyakap sa isang buhay ng pagsunod at pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Ang namatay na kasama ni Kristo ay pangako ng isang mananampalataya na talikuran ang kanilang luma, makasalan ng sarili, at yakapin ng isang bagong buhay kay Kristo na minarkahan ng pagbabago ng pagkatao at mga halaga. Ang kamatayan na ito ay hindi isang pisikal na kamatayan, ngunit isang spiritual na kamatayan kung saan aktibo nating tinatanggihan ang ating dating makasalan ng mga paraan at pagnanasa. Hindi ito nangangahulugan ng literal na kamatayan, ngunit sa halip ay isang mulat na pagsisikap na talikuran ang kontrol at makasariling pagnanasa na nagpapahintulot sa Diyos na pamunuan at gabayan ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso, hindi isang beses na kaganapan na nangangailangan ng araw-araw na pangako sa paghaharap ng kalooban ng Diyos at pagsuko sa kanyang plano. Ang pagsuko ng iyong buhay kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkilala sa kanyang otoridad at pagtitiwala sa kanyang plano na kinabibilangan ng pagpapabaya sa kontrol at pagpapasakop sa kanyang kalooban, pagsusumikap na mamuhay sa pagsunod sa kanyang mga turo at paghanap sa kanyang patnubay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ipako ang laman. Ito ay galing sa Galatia 5:24. Ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya na aktibong pinipili na tanggihan at pagtagumpayan ang kanilang makasalanang pagnanasa at lumang kalikasan, na iniayon ang kanilang sarili sa Espiritu ng Diyos, ang pariralang mamatay at mabuhay para kay Kristo sa isang kristyanong konteksto na kadalasang tumutukoy sa Filipos 1:21. Ito ay nagpapahiwatig ng ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos na inuuna ang layunin kaysa sa personal na mga pagnanasa at yumakap sa isang buhay na nakasentro sa pananampalataya at paglilingkod. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.